but you cannot silence the whole Filipino nation. You cannot silence Cebuano nation, Cebuano people. Sana pumunta ka rito sa sa Cebu. Matapang ka lang kasi chief ka eh. Pumunta ka ng Davao, hinaras mo religious group. Pag ako namatay, number 1 suspect si Torre. Kasi si Torre Verdugo. Si Torre, yan, parang asong ulol yan. Kumusta ho kayo lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Muli ho tayong nagbabalik sa panibagong reaction video. Ibang klase ho talaga tong administrasyon na to. Talagang todo ho sila kung makapanggipit sa mga kababayan nating nagsasalita kaugnay sa mga nangyayaring kalokohan ngayon sa ating bansa. Sa mga hindi pa ho nakakaalam, kagabi ho, sinugod ho ng dose-dose ng mga pulis ang pamamahay nitong si Sir Jun Abines, kilala bilang isa sa mga nagsasalita, pumupuna sa mga nangyayaring kalokohan sa ating bansa. Nakuha ho ang kanyang cellphone at nakuha ho ang kanyang computer. Sigurado ho mga kababayan, pagka-issue ho ng pagmamalabis ng pulis, lagi hong nasasangkot ang pangalan nitong si General Diwata, itong si Torre sa mga ganyang klaseng issue. Mamaya ho mga kababayan, isisiwalat nitong si Sir Jun Abines kung ano ang kanyang na-experience dyan sa pagsugod ng mga pulis na yan sa kanyang pamamahay. Wala na ho talagang safe ngayon. Kaya kung hindi pa ho tayo magsasalita, talagang mang-aabuso itong mga otoridad na to. Akala nila hindi papalagang sambayan ng Pilipino. Kaya naman kung malapit lang ho kayo sa Cebu, iniimbitahan ko ho kayo. Merong ino-organisang napakalaking rally ngayong araw na to diyan sa Cebu na kung saan dadaluhan itong si Attorney Vic Rodriguez, Congressman Rodante Marcoleta at kung bebinasin tayo, itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero bago yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya ho tayo dyan Sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga, Jun Abines, my phone and PC was seized by PNP at midnight. Ganyan ho sila magtrabaho ngayon, mga walang yaho ngayon. Ang mga pulis dahil gusto ho nilang pigilan yung napipintong napakalaking rally na yan sa Cebu. Maririnig ho natin yung tunay na issue na kailangan mapag-usapan ngayon sa ating bansa diyan sa naturang rally na yan. Abangan lang ho natin, alas 4 ng hapon mag-uumpisa. For the meantime, panoorin ho muna natin, maglalabas ho ng saloobin itong si Sir Jun Abines, kaugnay dyan sa na-experience niya na yan sa PNP. Basta sinugod ho ang kanyang pamamahay at kinuha ang kanyang ari-arian. Daig pa ho talaga ng ng martial law. Yung martial law, idideklara ito, walang deklarasyon. Basta yung mga pulis, pagka natripang pasukin yung bahay mo, talagang papasukin ho nila. Ito hong Torre na to, marami hong dapat ipaliwanag yung mama na yan pagkatapos ng administrasyon ni Marcos Jr. Di na ho natin pahahabayin dahil mahaba-haba itong video na to nitong si Sir Jun Abines. Pakinggan ho natin mga kababayan. Hello mga Cebuano. Naku, mga isog nga Cebuano. Ang kababayan natin taga Cebu punta ho kayo sa rally. Naatay 3 viewers. Please comment para mahibaw ko kung unsa inyong kuan. I'm Jun Abines. I'm using my partner's account kay I cannot do live sa Jun Abines and Ernest Abines na account. So hindi ako masyado ma-uptick sa live. But I have to do this before they will delete or shut down my account. I-share nyo ho tong video kasi tayo actually dinownload na natin yung video na yan para kung sakali, kung meron ho tayong mababalikan ho natin yung mga sasabihin itong si Sir Jun Abines dito sa video na to. I-share nyo ho para mas marami hong makakita sa mga sasabihin dito nitong si Sir Jun Abines. Sana maraming Cebuano, ang daghang mga Cebuano ang mukuan mo join karon there is a Cebu People's Indignation Rally. Ako isa sa lead convener kagabi 12 AM in the morning pumasok ang at least isang dosenang pulis mostly from Manila with a search warrant
And I was shocked kasi if they are to file a case against me of cyber libel, bakit nila kukunin yung cellphone ko if they have the evidence? Kasi normal sa case, if you have the evidence, you have to show the court that you have an evidence and arrest me. Una yung warrant of arrest, ito baligtad. Inuna nilang kunin yung cellphone ko at PC ko, personal computer ko sa bahay. They barge in at middle of the night and refuse me to have my lawyer witness sa ginawa ng mga pulis. I have nothing against the police na bumarch because pumasok sa bahay ko kasi they are under the instruction of the big boss, lalo na ni General Torre na namimihasa na sa pag-violate ng mga people's right, mga basic rights. So si General Torre namimihasa na to silence anyone. If he can silence the KOJC, which is a very powerful group, a very big group, sino ba naman si Jun Abinis? Ordinaryong tao lang tayo. Naging lead convener ako sa Cebu Maisog Rally kasi talagang pagod na ako sa kalokohan ng gobyerno natin. Pero anong ginawa nila? The night before na mag-rally, pumunta sila 12 a.m. at saka yung style nila sa pag-search, it took them 4 hours. They really tried to parang wear me out. Kaya naman nilang kunin yung cellphone ko in 30 seconds eh. Tapos yung PC ko in maybe 10 minutes. But they have to probe yung cellphone ko, dina-download nila yung laman. I think pinano nila. Tinatransmit nila sa Manila yung content ng cellphone ko without my authority, with my verbal disagreement. Sabi ko, that is illegal. You have no right to tamper my cellphone, pero ginawa pa rin nila. Pumasok sila, kinuha yung cellphone ko, sinaksak sa laptop nila, dinownload yung mga laman. So basically, my cellphone was tampered. Dapat ebidensya yun eh. If I really committed a crime against General Torre na human rights violator, bakit kailangan nilang kunin yung cellphone ko, magkuha pa sila ng search warrant if they can just file directly a cyber libel against me if they have the evidence? So ang ginawa nila, they did a search warrant. They issued a search warrant in the middle of the night before the rally, knowing I was one of the core group, para lang hindi mapagbigyan ng mga Cebuano na makapag rally. Kasi yung mismong grupo ko sa lead convener puro volunteers. Tulad ngayon, hindi pa ako nakatulog kahit isang oras, kahit 30 minutes hindi ako nakatulog. Ano ho yung experience niya? Very traumatic, no? Yung matutulog na lang kayong magpapamilya tapos susugurin kayo ng madaling araw. Para kunin yung cellphone, maghanap ng ebidensya laban dun sa isinampang kaso nitong si General Diwata o kung anong kaso pa man yan, di ba? Ibang klase ho talaga tong si Torre na to. Kailangan makulong itong mama na to pagka natapos tong administrasyon na to. Yun nung pinakaunang dapat gawin ng kung sino man ang uupo sa 2028 presidential election. Ikulong yan si Torre, ikulong yan si Romel Marbil. Lahat ng mga mga napaka-brutal, napakabibigat ng kamay sa mga ordinaryong Pilipino, sila ho dapat pinakaunang ikulong. Kasi I feel violated, I feel harassed, I feel disrespected, and wala na ni paglaong nga nasod. They will harass anybody. If they will harass PRRD, if they will harass Inday Sara, sino ba? Kinsa man si Jun Abinis?
Mga kababayan, gising ho, gising ho. I'm not crying dahil naawa ko sarili ko. Naawa ko sa mga Pilipino. Mas naawa nga ako kay Tatay Digong. Mismong mga pulis na tinulungan ni Tatay Digong, walang ginawa. Ang mga pulis natin, karamihan duwag. Kinsa man ang mulaban sa Pilipino. Kada adlaw gusto nila pildihon ang Duterte. Mismo si Sara niingon, gusto nila patyon si Sara. Ako, Jun Abinis, ultimo, pwede po ko nilang patyon. Ang harassment kahapon, wala rato. Katiting lang ang harassment para sa ako Pero ang ako alang yun, sana mga Pilipino, ilabas na natin tapang natin. Kasi kaya nilang isa-isahin ang mga lumalaban sa bangag administration. Papayagan ba natin na basta-basta na lang yung mga Duterte isa-silence nila? Papayag ba tayo sa mga kernel na matatapang ikukulong nila? Papayag ba tayo na ordinaryong mga vlogger ikukulong nila? I am not crying for myself. Malalaki na yung anak ko. I am crying because walang tapang ang Pilipino sa ngayon, at ang PNP, military natin, parang tinitinglan lang nila yung leader na matino na si Duterte. Si Inday Sara, binubuli, hinaharas, kihadre, kihadito. So, I'm just overwhelmed how crazy, how audacious, how kapal ng mukha ang administration na to. They will try to silence anybody. They will do everything to intimidate the Filipino. Rally pa lang ang ginagawa natin dito sa Cebu. Rally pa lang. Ang mga Cebuano very excited na makita nila si Digong, because Digong is a symbol of uprightness sa leader. Digong is a symbol of integrity. We are longing for that kind of leadership. Kaya ang mga taga Cebu masaya na pupunta si Digong. I am a volunteer. I spend my own money. Nobody is paying me to join Korma Isog. I just want to show every Filipino na magsakripisyo tayo para makita ng gobyerno nagkaisa tayo. Tapos, naawa ko kahit si Tatay Digong walang budget pupunta dito. I was told hirap si Tatay Digong sa budget. Kahit yung rally, walang budget. Nagmamakalimos yung ang core group, kahit mga barricade lang, nagmamakalimos para lang makita ng mga tao na nagkakaisa ang mga Cebuano. Si Tatay Digong hindi nagnakaw. Gusto niyang pumunta rito, pero mismo yung expense hindi niya kaya dahil hindi siya nagnakaw. Pero tingnan mo yung gobyerno natin, 4.3 trillion ubos na in 2 months. Kaya sa mga Cebuano, mga bay, magpakita ta nga nagkahiusa ta. Okay ra ko, ila kong harason kanadlaw. Actually, wa ko Sa mga kababayan ho nating taga Cebu, paki-share ho ng video na to para mas marami hong makapanood sa mga ilalabas isisiwalat ditong si Sir Jun Abines. Adlok nga ila kong harason kadadlaw. In fact, pwede gyud ko patyon ni General Torre. General Torre, duwag ka. Mukha kang pera, General Torre. Pwede mo akong mapatay, pero hindi mo ako mapapatahimik.
Demonyo ka, General Torre. Mukha kang pera. Ang mga PNP, ginawa mong binaboy mo ang PNP. You can file all the case you can file against me. I don't care. You can go to my house. You can kill me. You can shoot my house. It's okay. Para makita ng mga Pilipino gaano kakademonyo. Bongbong Marcos. Wala nang utak yan si Bongbong Marcos. Tayo mga Pilipino, nag-ikot na yan sa Bacolod. Wala nang pumapansin eh. So, ang panawagan ko sa mga Cebuano, magkaisa tabay. Adnihita karon diri sa Mandawi, atong punon, atong ipakita. Peaceful lang ta, walay violence. Peaceful lang ho ha, walang violence. Peaceful lang ho yung rally na yan. Kung malapit lang ho tayo dyan, pupunta ho tayo. Magpapakita ho tayo ng suporta dyan ha. Magpapakita ho tayo. Kung kahapon lang ho kasi na-anunsyo to, nakita natin, no? Kung sana medyo matagal-tagal, nagpunta ho sana tayo dyan para nakapagpakita ho tayo ng suporta sa mga kababayan natin dyan sa Cebu. Kailangan ho kasi natin magtulong-tulong. Kung sa social media lang ho tayo madadaldal pagkatapos. Wala ho yan. Korta yan, korta. Expect ko nga kining harassment sa ako as lead convener. Kaming tanan mga maisog nga core group nga naay mga panginabuhi nga tarong ila pong harason na anay mga subpina nag-adto na sa ilang mga balay, gibalik-balikan na ilang balay og subpina akong mga kauban, pero wala mi magpatarog. Sige lang, ang usan ako kauban na subpina sabay na ako'y subpina nagbalik-balik na lang ako. Ang akong anak nahadlok, dalawa na ko kaanak kay namugos og sulod ang mga pulis. Daghang kayo sila just to get my cellphone. Anong sabi nila? Trabaho lang. Tito, trabaho lang yun sa mga pulis. Pero mga pulis naman, sir, wag nating hayaan na wala na musukol ani nga gobyerno. Wala nang dignidad ang Pilipino kung bababuhin tayo ng Tory na yan. Ano bang meron si Tory? Tapang lang, apog lang yan si Tory, pero walang dignidad yan. Walang respetar yan sa mga Pilipino. Grabe. So, karong gabi makita ni Bongbong Marcos, ni Tambaloslos at ni Tory ang mga Cebuano, pro Duterte. We love Duterte because he served the country. Every time I speak good about Duterte, sabi nila binabayaran ako ni Duterte. Now I heard. Hindi ka pa nga nakita si Duterte. Hindi ko pa nakita in person si Duterte. Pati si Sara. Mismo si Sara, hindi ko yan nakita. Ordinary citizen ako na nag-volunteer para lang magkaroon ng platform ng mga Cebuano. Yung karaban, pera namin yun mga convenor. Nagbigay kami ng mga sariling pera namin. Pero anong gusto palabasin ng administration? Bayaran kami. Bayaran. Hirap na nga si Tatay Digong pang-aeroplano lang sa grupo niya. Hirap na nga kami sa kahit barricade lang. Marami kaming utang matapos lang yung area ng rally. Gagawin ng lead convener kahit magkautang-utang kami para lang magkaisa ang mga Cebuano. Hindi kami pumunta sa mga may pera dyan. Hindi kami pumupunta sa politiko. Kahit magtanong ka dyan sa mga politiko, sinong hininga namin? Hindi nga namin pinapunta karami ng politiko na local eh. Kasi ayaw namin sabihin na namumulitika. Laban ng mga Pilipino to. Araw-araw may namamatay na mga bata, mga babae, mismong mga pamilya, kinakatay ng mga tatay nila dahil sobra ng dami ng adik. Tapos sasabihin nila Marbella Torre na less ang crime, 60% lower. This is my first live kasi talagang I cannot believe gaano kakapal, gaano ka-greedy, gaano ka walang niya ang administrasyon na to.
At alam ko yung harassment na ginawa nila, na i-raid yung bahay ko, sample lang yun. Sample lang yun sa akin. Pwede nila akong arestuin, pwede nila akong bugbugin, pwede nila akong kidnapin. Pero alam mo yung masama sa loob ko, yung mga kasama ko. Kasi yung mga kasama ko, sabi nila, sir, di kaya tayo i-harass? Sabi ko, okay lang. Una akong preso. Yun ang sabi ko kahit yung sa vlogger na 37. I'm not afraid na ikulong ako. Pero kung may masama sa loob ko, ang mga pulis natin, ang mga sundalo. Ayan ho mga kababayan, Cebu People's Indignation Rally ha. Sa mga kababayan ho natin nandyan sa Mandaue City, Cebu. Mamayang alas 4 hanggang alas 11 ng gabi. Ang magiging pagtitipon dyan. No? Hindi ho tayo makakadalo kasi kahapon lang na anunsya kung di tayo nagkakamali. No? Kung sanang nalaman ho natin na maaga-aga, baka sakali nakapunta ho sana tayo dyan. Ibang klase ho nangyayari ngayong mga panahon na to. Mantakin nyo to. Talagang kumbaga bastusan na eh. Kawalang-yahan na itong ginagawa nitong mga pulis na to, lalo sa pamumuno nitong si Torre. Madaling araw, sinugod. Kinuha yung mga cellphone, kinuha yung mga kagamitan nitong si Sir Jun Abine. Siyempre yung pamilya niya, yun ang iniisip niya di ba? Sa inyo ba naman ho gawin to, itong mga ganitong klaseng panggigipit na ginagawa sa mga pwede natin sabihing Duterte supporter. Kasi Duterte supporter naman talaga. Kasi alam ho nila, lumalakas na ho ang boses ng mga kababayan nating nagsasalita laban dito sa administrasyon na to. Kaya talagang tuloy-tuloy ho ang panggigipit na ginagawa nitong mga walang yang to. Dinoble yung sweldo nyo. Hindi nyo maprotektahan yung presidente na matino. Hindi nyo maprotektahan ang mga Pilipino. I am almost sure I will die this year. Because Bongbong administration, Marvel, and Tory are evil. They will kill people for greed. Si Tambalusos, mga kawatan na sila. But I don't care. I don't care. Pero let's unite. Let's sacrifice. Kami sa Maisog Corps, puro sakripisyo. Minsan nag-usap kami, nag-one battle kami ni Elmer, usap kami. Wala kaming mga pera. Yung mga sideline namin, halos wala. We are not earning money in Facebook and YouTube. So, sa mga Cebuano, mga boss, mga bay, atong puno ng Mandaue, atong ipakita sa tibok Pilipinas nga ang mga Cebuano tag pro Duterte dili tungod kay pro Bisa, pareho tang Bisa, pro Duterte ta because nanghanap ta og leader nga isog og mo serbisyo sa tao. Mao na ako kanang protect inday, wa na kay lasi inday nako, wa na kay lasi Duterte nako, si Tatay Digong wa na nako na meet in person, pero I will sacrifice my time, my money, my effort, even my life para lang suportahan kay why halos isog sa Pilipino. Mga Duterte na lang ang isog. Isog man sab ko, pero mas isog manging Duterte mo bitaw nga dapat ato silang suportahan. Si Tatay Digong wa na kusog. Mao may paraliho na to. Unsa pa man gusto nato isulti ni Tatay Digong sa ato ang mga sundalo, mga pulis. Unsa man nga klase nga hangyo, anong klaseng pakiusap ni Tatay Digong para matauhan ng Pilipino? Anong klaseng pakiusap? I don't care. Sa akin, okay na, I decided to dedicate myself on advocacy for Philippines kasi wala na tayong pupuntahan ibang lugar, isa lang bansa natin. Pero sa mga pulis naman natin, grabe. Ang mga pulis, hinaharas yung matitinong tao. Pero yung mga adik, naglipa na sa lansangan. So, I think that's my message sa mga kami dito sa Luzon.
Tingnan nyo ang Cebu, nagkakaisa kami. Kahit hinaharas kaming maisog korgop, it's okay. Patuloy kami. If one of us will die, that's okay. 120 million tayong Pilipino. Pwedeng pumatay si Bangag, si Tambaloslos, at si Torre. Pwede ang pumatay ng 10, pwedeng pumatay ng 100, pwedeng pumatay ng 1,000, pero 120 million tayong mga Pilipino. Payag na ako, una akong tirahin nila. Maligo na tayo. I live a full life. Hindi ako mayaman, but I have experienced life. Tama na yun sa akin. Pero ang masama sa loob ko, na parang nag-aantayan tayo, sino bang tatayo? Sino bang lalaban? Sino ba yung puprotekta? Puro na lang tayo Duterte. Puro na lang tayo Duterte. Kaya nga dito sa Cebu, nag-usap kami ng Maisog Korgop. Sabi ko, okay, let's elevate this movement. Kasi panalo tayo sa social media. Kaya nga tayo sinasilent eh. Hinaharas tayo. Pero yung social media can only do so much. The true thing that can make change is action. Kaya pupunta tayo sa kalsada. Kaya last Sunday, nagkaraban tayo dito sa Cebu. At ngayon ngayon mismo, I check parang umuulan. But I think Cebuano will still come. Pumunta nga si Tatay Digong kahit hindi na halos makalakad dito sa Cebu, pupunta pa rin yung matanda just to inspire us. From Mindanao to the airport to the rally. Kita mga Cebuano, dili ta makabaktas kutob Mandawi to prove ourselves na nagkahiusa ta. Pangako ara, makita lang ko ni Tatay Digong nga isog gihapon ug makasagit ra kog Duterte. Good na ko. Makita lang kog mga Cebuano bisag 10,000, 20,000, happy na ko. Kay ngano, bahalag gamay ra basta po isog unsa man ang daghan pero walay klaro. Sa media nga pala, maraming media na tumatawag sa akin, wala na yung number ko kasi kinuha nga ng pulis. Sila na access sa inyo. No, so wala na kung ano, so I have to use yung itong account na to. May mga comment, I'll read some comment, bring them on camera. Brian, lahos tamandawin ninyo. Yo, Brian, kita tayo. Ato ning chance. Pag wala na mga tao nga, kung wala na kusog si Tatay Digong mo inspire nato, kung wala nang volunteer, kung wala nang volunteer na mag-organize ng rally, baka ito na yung last chance natin na magpakita na we are against this Bangag administration. So, sulitin natin. At sana buong Pilipinas susunod. Kasi pag marami tayong nag-iingay, marami ang ma-feel ni Bangag, ma-feel ni Torre na pwede nilang patayin ang mga maingay tulad ko, tulad ng mga maingay na 37 vloggers, pero hindi nila mapapatahimik ang mga Pilipino. Yun lang naman yun lang naman ang advocacy ko. I do not intend to be someone big, someone even yung vlogging ko, I do not do live. I just write almost every week lang. Once a week lang ako nag-write. It just happened na yung mga sulat ko nagba-viral. But by profession, I am not a blogger. I am an accountant. I am a real estate developing consultant. But I give my time. I write. Bahala magalit yung mga demonyo dyan sa gobyerno. Basta, I want to express myself honestly. Yun lang naman kasalanan ko eh. Magsalita ng walang takot. Kaya habang buhay pa ako, magsasalita ako na hindi natatakot.
payag na akong maunang barilin ni Tory. Pero one day, Tory, Pabayaran mo na. pagbabayaran mo lahat ng ginawa mo. Bayan. Sigurado. Marami sa PNP ang galit sa'yo. Mm. Marami lang din takot sa'yo. Kasi demonyo ka. Pagbabayaran niya ho yan, yung sa KOJC, hindi pa ho tapos yun. Yung mga kabalbalang ginawa ni Torre doon, yung pang-aabusong ginawa niya doon sa KOJC, hindi pa ho tapos yun. Yung mga ginagawa niyang panggigipit sa mga vlogger, yung pang-kakaso-kaso niya, hindi pa ho tapos yan. Pagka bumaligtad ho, yan, kung tayo, meron tayong hahanapin. Ang pinakauna nating hahanapin yan si Torre, sa totoo lang. Kung sakaling babaliktad to, una si Bangag. Tapos si Tambaluslos, tapos kasunod yan si Torre at si Marbil. Yan ho talaga yung mga kumbaga nasa listahan, ika nga. Hahanapin natin kasi kukumustahin natin kung nasa mabuti ba silang kalagayan. Kung sakaling bumaliktad na ang eksena, ika nga. Pero never mind. You can kill me, you can harass me, you can arrest me, you can imprison me. But you cannot silence the whole Filipino nation. You cannot silence Cebuano nation, Cebuano people. Sana pumunta ka rito sa sa Cebu. Matapang ka lang kasi chief ka eh. Pumunta ka ng Davao, hinaras mo religious group, nagdala ka ng battalion of people. Samtang ang nagipang-kidnap. Habang yung mga kinikidnap, yung mga batang pinutulan ng ulo, wala kang ginawa. Tory, mukha kang pera, demonyo ka, criminal ka. Nako. Utang ina mo, Tory. You can file all the case against me. You can send your assassin. Go ahead. Alam niyo na yung bahay ko eh. Galit ho ito eh. Galit itong talagang matindi ho ang galit nitong si Sir Jun Abinis dito kay Torre. Mali nga naman ho eh, di ba? Kakasuhan nyo na pero yung haharasin nyo na sa loob pa mismo ng pamamahay niya. Iba usapan na ho talaga yun. Pag ako namatay, number 1 suspect si Torre. Kasi si Torre Verdugo. Si Torre yan, parang asong ulol yan. Siya ang tumatrabaho sa kalaban ng bangag na administrasyon. So, payag na ako. Ilan ba yung matatapang na mga Pilipino, na mga Cebuano? Isa na ako doon. Pero isa lang. Dahil nila pula. I-save mo to, i-save nyo, or pag ako namatay, pag ako naging missing, si Tory ang primary suspect. Dinownload na ho natin kagad yan. Dinownload na natin. He is using the whole PNP organization to protect Bangag administration and to protect his own interest. Mayaman na yan si Tory. Super yaman na yan. Pag naging chief PNP yan, nako. Ang ihari niyan, mga kriminal din na mga pulis, yung mga nagsasabo. Tingnan mo si Marbil, ini-encourage pa mga pulis natin. Hindi raw adik hindi raw lahat ng nagsasabo adik. Gago pa naman. Wala pa po akong tulog in the last magpo 48 hours na kasi kahapon, the core group was very busy setting up sa lahat ng preparation sa stage, sa mga visitors, mga VIPs. At marami ding senatoriables na gustong pumunta dahil nakita ng mga senatoriables na ang mga Cebuano ay nagkakaisina. Nakita nila yung caravan, na yung 200 plus na caravan dito sa Cebu, kahit hindi gano'n na cover ng media, ay talagang very lively. Talagang the whole 4 hours na drive, Duterte. Kaya yung nung nag-usap, nag-convene kami sa caravan, sabi na okay, let's do a big rally. At ito na nga, today, mamaya, magkakaroon ng Cebu ng big rally.
uulan o hindi pupunta ang mga Cebuano, pupunuin namin yan. Ipapakita ng mga Cebuano nagkaisa tayo. Okay lang sa akin, naharas na ako, nawala yung wala na ang cellphone ko less than 1 year pa yon. Hirap pa ako bumili nun kasi more than 20, hindi naman ako mapera, may pamilya ako, may pinapaaral ako. So I have to save money. Kinuha lang yung GCash account ko, hindi ko man lang matransfer, kinuha rin ng mga pulis. Yung BPI account ko na di ko alam kung may laman ba yun o wala. Pero bank account ko yun, nasa cellphone ko. Hindi nila ako pinayagan na maano yung bangko, ma-close or ma-protect. So that's harassment. So ang PNP natin ngayon are now harassing people like me. Pero yung mga adik sa lansangan, yung mga killer sa lansangan, yung mga tulisan, walang nadakip. Tingnan niyo yung news. 'Di ba puro patay lang. Walang news na okay nadakip na tong halos wala. Puro biktima, mga bata, matatanda, babae, mga asawa, yung mga helpless. So, yun lang, sa bago lang tumingin, pinasok yung bahay ko ng alas 12 ng madaling araw, kinuha yung cellphone ko, at meron silang search warrant. Ang nag-file ng kaso, si Torre. Cyber libel daw. Pero bakit kukunin pa nilang cellphone ko kung may ebidensya na siya? Ang alam natin sa prosecution, pag may ebidensya ka, you go to the court and file the case. Bakit pa kukunin yung cellphone ko at PC? Bakit hindi na lang siya nag-file agad at nag-ano ng warrant of arrest and showed the evidence against me? Nag-fishing expedition pa si Torre against me. At isa pa, ang duda ko, he thinks I'm being financed by some narco or pogo. No way. Wala kang makukuha sa cellphone ko. I am an upright citizen. I am not into illegal activity. Maingay lang ako sa social media through writing. I do not even do live. And yung mga interview sa akin is just an invitation, but I do not present myself as I do not present myself as an expert. But since nakita nila na I have something to say, yun, na-invite ako ng media, and I thank media for that. Pero ang ginawa ni Torre ngayon, ang ginawa ng Bangag administration, they want to silence the Cebuano by harassing me para masampulan, para takutin yung mga Cebuano, especially yung core maisog ko. And they are spying on us. Pag may nangyari sa mga guest namin, guest list namin sa rally, lalo na kay Tatay Digong o mga senatoriable, cargo yan ni Torre kasi siya ang gumamit sa cellphone ko. I am the lead convener. Andun yung mga sensitive information na how to protect our BVIPs, especially Tatay Digong. So I'm very worried kasi kung napag-usapan namin saan dadaan si Tatay Digong, pinakialaman nila yung cellphone ko, dinownload niya yung laman. Pag may nangyari kay Tatay Digong, Torre, magtago ka na. Pag may nangyari sa mga Duterte, pinakialaman niyo yung cellphone na personal phone ko. Alam niyo ako ang lead convener, tiniming niyo pa na ngayon ang rally. Ginawa niyong search na 4 hours na kaya namang gawin in 30 minutes just to wear me out, just to harass me, just to show na you can do anything against me, na kayo ang makapangyarihan. Fine. Pero wag na wag niyong galawin sa Tatay Digong. Wag na wag niyong
makikita nyo, pag may nangyari sa mga Duterte, kala nyo sa inyo lahat ng mga pulis, sobra kalahati dyan, pro-Duterte mga pulis. Baka kala mo to rin, ikaw na yung may control. Hindi, nanahimik lang yung mga matitinong pulis dyan. Wala na. Pag sana yung mga matitinong pulis dyan sa PNP, military, I do not know how we will do this, pero kailangan nating bawiin ang gobyerno sa kamay ng mga bangag at mga kriminal at mga greedy tulad ni Tory, ni Tambaloslos at ni ni Bangag at ni Lisa, BBM addict. Kasi pag hindi tayo nagkaisa, it will take another 20 years tulad ng tatay nila. So I think I will do live later on. Baka marami pa kaming tatrabahuin sa site, sa rally. Tapos hindi na ako I was not able to contribute my legwork sa site. Di ko alam kung naayos na ba yung stage kasi I have to rest but I cannot sleep. So siguro this live helped me to speak what's in my heart. Tapos para pag nailabas ko yung emotion ko na nainis ako na talagang sinampulan nila akong harasin at sinampulan nilang takutin yung maisog ko at sinampulan nilang i-compromise yung security ng mga guest namin na mga senatoriables at ni Tatay Digong. Yun ang kinakasama ng loob ko. Yung nawala sa akin na cellphone, of course, wala na akong cellphone ngayon. Yung PC ko, I bought that for 40 or 50,000. Kinuha. And I'm doing consultancy only. I dedicated myself in the last several months to really support the Duterte advocacy. When I say support Duterte advocacy, it does not mean Tatay Digong or Inday lang, Inday Sara. No. When I say Duterte advocacy, I support what is right, what is correct, what is moral, what is needed by the Filipino people. It just happened na si Tatay Digong at si Inday Sara is the face of what is upright, what is moral, ano yung tama, ano yung matinong leader. Tulad ni Kong Dante Marcolita, susuportahan ko yan. Kasi matino. Yun ang advocacy ko. Wala akong objective na nagpapapapil para makakuha ng ranggo or magkapera sa mga organization. No, that's not my I'm an accountant. I'm a law graduate. I know I can survive my own. But this nation needs volunteers. Volunteers. Hindi lang volunteers, maisog nga volunteer kay ang akong gi-experience kagabi, I was not really afraid, but I was exhausted. Na-exhaust talaga ako kasi biruin mo, 12 dosen ng pulis papasok sa bahay mo, hindi ka makagalaw sa cellphone mo, and anything parang i-intimidate ka, parang pagpapalag ka, parang susunggaban kang buhay, parang isasubdue ka nila. So I have to negotiate my way. Kasi gusto nga nilang kunin yung cellphone ng partner ko. Gusto nilang kunin lahat yung gadgets. Sabi ko, it's not mine. That's my partner's cellphone. Buti na pakiusapan ko yung lead. At saka I suspect the whole time na sinis nila, may mga apat na nagbibideo, and I suspect at least 2 of them are doing live. I think Tory was watching it. He must be enjoying seeing me abused, seeing me
defeated kasi napasok yung bahay ko with a very questionable warrant, search warrant. Kung may kaso ka, kung may kasalanan ako, General Torre, you file the case, prove it to the court. Bakit kailangan nyo pang agawin yung cellphone ko? Bakit kailangan nyo pang kunin yung PC ko? Ibig nyo bang sabihin, lahat ng vlogger na nagsasalita, pwede nang isyuhan ng warrant, a search warrant? So this is a precedence. So I warn my fellow vloggers. Torre is an evil guy. Wala tong alam sa batas eh. Nahinira lang yata to dahil sip-sip eh. Mutila ni glubot ng demonyo ha. Kinistori kita kasanaong murag na buhaya. I do not see integrity in Torre. And I warn my fellow mga vloggers. Torre will do anything to silence the Filipino because he is enjoying the power and he is enjoying the perks and the money he's getting from being the Verdugo. He's the butcher. So, nanawagan ako sa mga Cebuano. Magkita tayo sa Mandawi, atong puno ng binyo, atong ipakita kang Tatay Digong nga ato siyang palangga, atong ipakita sa gobyerno ni Bangag nga daghantang isog, daghantang nagpakabana, nga andam tang mulihok kung kinahanglan. Ihawa lang ko, okay ran ako, pero di gyud ninyo maihaw ming tanan mga Cebuano. Torre, tapang ka lang eh, kasi may mga sundalo ka, mga pulis ka, full battle gear, mga religious group yung kaya mo, mga babae lang kaya mo, ordinaryong citizen tulad ko lang kaya mo. Pero siguro, Torre, pag may taong may baril, payag ako, barilan tayo eh. Matapang ka lang, Torre, kasi nasa posisyon ka. Nagtatago ka sa mga sa mga pulis mo. May pera kayo. Nilimas nyo na nga yung pera ng budget ng 2025 eh. Magkano bang natanggap mo, Torre? Paambon naman dyan. Kami pa, yung HOR pa, paambon naman dyan, mga Quadcom, Tricom. Ang yayaman nyo na. Ang yayaman nyo na. Ilang milyon ba, ilang bilyon ba ang kasya? Ilang bilyon ba ang sapat sa bulsa nyo? Hindi pa kayo hindi na kayo naawa sa Pilipinas? Hindi na kayo naawa sa mga bata na namamatay araw-araw dahil sa mga adik? Drug money are now flowing into the pockets of our politicians. Mga uniform policemen, mga sir, uniform military men, sir, drug money is now flowing into the pockets of our politicians and leaders in the government. Pag hindi tayo nagalsa, hindi tayo nagkaisa, hindi na tayo pumalag, wala ng Pilipinas na dadatnan ang mga apo natin. Correct. Totoo yan. Sirang-sira na. Sa ngayon pa lang, sirang-sira ng Pilipinas. It's no longer safe to go out in the streets even during the day. Sa gabi pa kaya? I appreciate sa mga nakikinig. Kanina pa to 2,000 to 2,700 na viewers, and I'm overwhelmed. Salamat po. I understand na you follow this not because I'm June Abinis. You are watching this because we are on the same side. You are watching me not because I'm June, but because we are concerned Filipino. Kaya we are on the same side. Kaya sa mga nitanaw diha nanonood, let's do everything we can to support
the movement against this Bangag administration. And Ayun na nga mga kababayan, dito na una tatapusin itong ating reaction video kaugnay ho dito sa pagsasalita nitong si Sergio Nabines. Doon sa kanila, dyan sa na-experience nila kaninang madaling araw na sinugod ho siya ng mga tauhan ni Torre at kinuha ang kanyang laptop at ang kanyang computer at ang kanyang cellphone. Maraming salamat ho sa mga malapit lang ho sa area ng Cebu People sa Indignation Rally. Dumalo ho kayo, pumunta ho kayo dyan. At sa tingin ho natin, pagka nagpatuloy itong mga ganitong klaseng kabalbalan, magsusunod-sunod itong mga ganitong klaseng pagkilo sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Mag-ingat ho kayo lahat, mahal lahat ng Pilipinas. Kung di ko pa napanood itong video na to, i-click nyo lang. Maraming salamat ho mga kababayan.